Kamusta? Maligayang pagdating sa InnovNation. Salamat sa pagsama sa bagong episode. Ako si Lynn Faulkner, ang inyong host. Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Mabubuksan kaya ng AI ang sikreto ng otak ng tao. Ayon sa isang Israeli startup, maaring baguhin ng 15 minutong scan ang paraan ng pag-diagnose ng kondisyon gaya ng PTSD, depresyon at Alzheimer's. Naging global tech powerhouse ang Israel, pero sinusubok ng AI revolution ang kinabukasan nito. Habang umaalis ang mga talento at tumitingin ang mga kumpanya sa ibang bansa, kaya pa bang mapanatili ng startup nation ang bentahe nito? At anong tunog yan? Tunog ng pusong nababasag. Sa buong China, naghihigpit ang gobyerno laban sa mga kaparehang AI at pinipilit ang mga user na makipaghiwalay sa kanilang mga digital na kasintahan. Narito ang mga detalye. Ngayon, kayang sukatin ng mga doktor ang puso, baga at chemistry ng dugo. Pero sa otak, maraming kondisyon tulad ng depresyon, PTSD at Alzheimer's ay nadidiagnose pa rin sa obserbasyon at mga talatanungan lang. Isang Israeli startup, Hemispheric, ang naglunsad ng AI model matapos ang 6 na taon sa stealth mode na kaya umanong i-decode ang aktibidad ng utak gamit ang 15 minutong non-invasive scan. Para sa karagdagang impormasyon, kasama ko ang mga co-founder, CEO Hagay Lalazar at CTO Gidi Giletsvin. Salamat sa inyong dalawa sa pagsama ngayon. Hagay, magsimula tayo sa iyo. Lagi tayong nagsisimula sa pitch. Kaya maaari mo ba kaming bigyan ng pitch kung tungkol saan ang inyong startup? Salamat, Len. Ang Hemispheric is an AI startup na 6 na taon na nagde-develop gaya na nabanggit mo. Isang makabagong frontier foundational model na tinatawag na BESCART para i-decode ang non-invasive na aktibidad ng utak. Ang problema, ang utak ang huling organo sa katawan na sinusukat pa rin natin gamit ang mga paraang subjektibo. Wala tayong objektibo at nasusukat na paraan para masukat ang paggana at kalusugan nito. At alam mo, kung iisipin mo ang mga tagumpay ng AI sa ngayon, mga bagay tulad ng LLMs, is inasalin nila ang tekstong nasa wika ng tao. Ang utak ay nagsasalita ng isang electrical na wika. At ang modelo namin ni Descartes, ang ginagawa nito ay isinasali ng electrical na wika ng utak sa pangunawang maaring magamit sa mga insight na maaring magamit ng mga doktor, ng mga pasyente, ng mga tao tulad natin upang maunawaan ang paggana ng ating otak at kalusugan ng otak at upang makagawa ng mga desisyon. Ano ba talaga ang sinusukat ninyo? Gumagamit kami ng EEG bilang sensor na hindi invasive at lubos nang na-develop. Sinusukat lang nito ang kuryente mula sa utak sana. At hindi yun ang inobasyon ng kumpanya. Hindi kami kumpanyang gumagawa ng hardware. Itong raw na signal ay pinapasok sa aming modelo. At ang aming modelo na sinanay sa napakaraming datos, na yon, naunawaan na nito kung paano gumagana ang otak at maaari itong gamitin para bumuo ng iba't ibang produkto. Para magkaroon ng nasusukat na impormasyon sa paggawa ng desisyon, gaya ng nabanggit mo, sa mga sakit tulad ng PTSD, depresyon at pagkabalisa, schizophrenia. Ito ay mga psychiatric na kondisyon, pati na rin mga neurological na kondisyon, tulad ng sakit na Parkinson at Alzheimer. At ikaw naman, Gidi, ano ang lamang mo kumpara sa mga doktor at karaniwang mga scan, halimbawa? Para sa maraming kondisyon na napag-usapan, walang objektibo at nasusukat na mga sukatan. Kadalasan, subjective na pamamaraan gaya ng questionnaire at pagsasalita ang ginagamit. Diba? Kaya ang ginagawa namin ay ini-interpret namin ang aktibidad ng otak gamit ang aming mga modelo para makagawa ng nasusukat na mga resulta. At ang pinakamalaking kalamangan namin ay ang datos. Sa huli, kaya gumawa kami ng modelong ito, Descartes, na may 6 na bilyong parameter. Kinolekta namin ang datos mula sa isang network ng mga laboratorio, isang network ng mga laboratorio na itinayo namin sa Asia, Estados Unidos, at Israel din. Sa mga laboratorium ito, nakakuha kami ng datos mula sa mahigit 100,000 tao at 250,000 oras ng aktibidad ng otak hanggang ngayon. Iyan ang pundasyon ng modelo namin. Naintindihan kong inaasikaso ninyo ang FDA approval. May balita na ba rito? Nagkita na kami sa mga pinuno ng CDRH, ang unit ng FDA para sa medical na kagamitan. Makipagkikita kami sa kanila ng personal at nagpakita ng live demo at ipinesenta ang aming teknolohiya. May formal na kami nakasulat na komunikasyon sa kanila at naghahanda na kami para sa isang
formal na pagsusumite sa susunod na taon para sa aming unang produkto. Mahalagang tandaan, ang mga ito ay mga produktong para sa obserbasyon. Hindi ito nakikialam sa katawan ng tao. Tinatawag itong Class 2. Ito ay software o AI bilang isang kagamitang medical. Kaya hindi ito tulad ng regulasyon para sa paggawa ng gamot or surgical intervention na direktang nakakaapekto sa katawan. Sinusukat lang nito ang katawan at hindi ito makakasama sa katawan sa kahit anong paraan. Pero hayaan mo ako magtanong, siguro kapag ito ay umusad pa at ang brain scan ay maaring maging parang blood test, di ba? May panganib din dito, baka magamit mo ito at malalaman mo agad kung ano ang meron ka. Kahit na dati ay hindi mo naman alam na may kahit ano kang kondisyon. Kung ang tinutukoy mo ay ang aspeto ng seguridad nito, alam mo, ang aming kumpanya ay sumusunod sa pinakamataas na antas ng cybersecurity standards. At tinatrato namin ang datos ng utak bilang kung ano talaga ito na napaka-pribado. Kaya lahat ay ini-anonymize sa aspektong yon. Ito ay napakaligtas. At paano naman ang huling tanong? Pero paano naman ang mismong helmet? Sa tingin mo ba, darating ang panahon na lalawak pa ito lampas sa mga mental na kondisyon? Sa palagay mo ba, may iba pang gamit ang teknolohiya ninyo? Oo, kaya ang ginagawa namin, sa huli, isa kaming kumpanya ng deep learning at AI. Okay? At ang ginagawa namin at sinusubukan namin gawin ay i-decode ang aktibidad ng otak sa pangkalahatan, hindi lang para sa mga particular na gamit. Ang unang pinagtutuunan namin ng pansin ay ang kalusugan ng otak. Dahil naniniwala kaming ito ang pinakamahalaga ngayon. Pero may iba pa kaming kakayahan na hindi pa namin ibinubunyag at balak naming ibunyag ang mga ito kapag handa na. At saka, kakakuha nyo lang ng $52 milyong na pondo. Kaya congratulations sa inyo at salamat sa pagsama sa akin ngayon. CEO Hagay Lalazar at CTO Gidi Geletsvin, maraming salamat sa pagsama sa akin. Salamat Len. Sa loob ng mga dekada, naging pangunahing tagapagtaguyod ng ekonomiya ng Israel ang high-tech sector. Ngunit ngayon, sinusubok ito dahil binabago ng artificial intelligence ang mga trabaho. Maraming kumpanya ang lumalawak sa ibang bansa at dumarami ang umaalis na top tech talent ng Israel. Nagbubunsod ng tanong tungkol sa kinabukasan ng pinakamalaking competitive advantage ng bansa. Si Bianca Zanini ang nagkwento. Sa loob ng mga dekada, ang high-tech ng Israel ang nagpasigla sa ekonomiya nito. Ngayon, bumubuo ito ng halos ikalimang bahagi ng GDP ng Israel. Halos 60% ng mga export. Nung nakaraang taon, ito ang nagdulot ng halos kalahati ng paglago ng ekonomiya. Ngunit sa kabila ng mga numero iyon, lumilitaw na ang mga bitak. Nagbabalaw ang mga leader ng industriya na ang pangunahing yaman ng bansa ay ang mga tao nito ay unti-unting nawawala. Ang high-tech sector ang pangunahing tagapagpaandar ng ekonomiya ng Israel. Sa malapit na panahon, maliligtas pa rin ang ekonomiya ng Israel dahil umiiral pa rin ang fenomenong ito. Pero hindi ito gaanong dramatiko. Sa pangmatagalan, magiging mapaminsala ito. Hindi ko kayang palakihin pa ang banta. Hindi lang isang krisis, kundi marami ang hinaharap na industriya, artipisyal na intelihensya, digmaan, isang malakas na shekel, at lumalalang brain drain. Para kay Alex Greenberg, hindi lang ito teora, nangyayari na ito ngayon. Sa halip na mamahala lang sa mga software developer, ngayon namumuno na siya sa pangkat ng mga AI agent. Numikha ako ng isang sistema na ganap na otomatiko gamit ang mga agent na gumagawa ng trabaho na dating ginagawa ng mga empleyado ko. Hindi nila inagaw ang trabaho ng mga empleyado. Binago lang nito ang trabaho nila. Para sa kanila, para silang tagapagbantay ng sistema. Sa ngayon, kailangan pa rin ng AI ng paggabay o pagsubaybay. Bukas, malamang hindi na. Pwede kong kausapin ng mga ahente ko at sabihin kung ano at paano ko gusto. Tapos, makakakuha ako ng sagot. Sa umpisa, maraming pagkakamali. Pero mabilis silang matuto kahit na nakakatakot ang bilis. At binabago na nito ang merkado ng trabaho. Mas kaunti na ngayon ang trabaho sa high-tech sa Israel. Ang mga baguhan nakakalabas lang ng universidad at dati ay madaling nakakahanap ng trabaho at nakakapagsimula sa merkado. Hindi na sila nakakahanap ng trabaho. Nagsisimula na naming maramdaman ang mga pagbabago ngayon. At sa pananaw ko, sa loob ng 3 hanggang 5 taon, mas magiging komplikado ang mga bagay dahil darating ang panahon na kayang palitan ng AI ang tao.
Kailangan pa rin ng AI ang tao at marami pang bahagi nito ang umaasa sa tao. Kung matututo kang gamitin at makipagtrabaho sa AI, magtatagumpay ka, parang nung simula ng internet. Akala ng mga tao noon na ang internet at mga bahagi nito ay kukuha ng ilan sa kanilang mga trabaho. At nangyari ngayon. Pero yung marunong gumamit at mag-maximize nito, sila ang nagkaroon ng trabaho. Magkakaroon ng pagbaba sa mga oportunidad sa trabaho, hindi ba sa malapit na hinaharap? Sa tingin ko, maganda ang posisyon ng Israel para samantalahin ang mga bagong trabaho at oportunidad mula sa AI kapag humupa na ang lahat. Bahagi na ng kabuuan ng artipisyal na intelihensya na dulot ng kawalang seguridad ang digmaan at pinahaba ang tungkulin ng mga reservists ng ilang buwan. Dahil dito, naging mas maingat ang mga mamumuhunan. Ang malakas na shekel ay nangangahulugang mas mahal ang mga empleyadong Israeli kaysa sa mga katapat nila sa ibang bansa. At kapag sinamahan pa ng mataas na halaga ng pamumuhay, Ay nangangahulugan na nakakaranas tayo ng brain drain. mula noong 2019, ang porsyento ng mga empleyado ng Israeli R&D na nagtatrabaho sa loob ng Israel ay bumaba mula 69% hanggang 62% na lang. Malakas ang shekel laban sa dolyar, kaya ang mga benta natin sa ibang bansa na dati sapat para sa sweldo at renta ay hindi na sapat para tustusan ang mga iyon, kasama ang upa sa opisina at iba pa. Ang ikalawang problema ay ang di katiyakan sa Israel. Kaya mas gustong panatilihin ng mga mamumuhunan ang pera nila sa ibang bansa. Ang mas malaking alalahanin ay hindi ang mga kumpanya, kundi ang mga tao. Simula ng digmaan, mahigit 800 Israeli high-tech na empleyado bawat buwan ang lumilipat sa ibang bansa para sa matagalang pananatili. Mga 70% na mas marami kaysa bago ang digmaan. Para sa karamihan ng mga bansa, maaring mukhang maliit ang mga numerong iyon. Hindi malaking pinabumulan ng trabaho ang high-tech industry ng Israel. 400,000 lang ang nagtatrabaho sa sektor na ito, isa sa bawat 10 manggagawa. At gayunpaman, ang mga empleyadong iyon ay bumubuo ng halos 20% ng ekonomiya ng bansa. Halos 60% ng mga export nito at mga isang kapat ng lahat ng kita mula sa buwis sa kita. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga ekonomista na kahit maliit lang ang brain drain ay maaring magdulot ng malaking epekto. Nagsimula ng tumugon ng gobyerno at nagbigay ng tax incentives para mahikayat bumalik ang mga Israeli tech worker. Nag-alok ng bagong insentibo sa mga mamumuhunan. Nagla ng halos 1 bilyong shekel para sa pambansang estratehiya sa AI. Ang pinakamamaking panganib ay ang pag-alis ng mga mahuhusay na tao. Pinakadramatikong bahagi ng depensa ng Israel laban sa mga misil mula Lebanon o Iran ay nakabase sa napakalakas na sektor ng high-tech. Kaya kapag umalis sa bansa ang mahuhusay na isip na ito, mas magiging lantad tayo sa mga banta na ito. Ang kailangan gawin ng Israel ay gawing mas kaakit-akit ito sa pamamagitan ng mga buwis at iba pang insentibo para manatili dito. Pero ang malaking tanong ay, magpapatuloy kaya ang tagumpay ng mga kumpanyang Israeli mula rito? Mula mismo sa loob ng Israel. At kung hindi nila gagawin, kakayanin ba talaga yun ng Israel? Sa tingin ko, makakakita tayo ng pagbaba sa malapit na hinaharap, pero naniniwala akong babalik din sa dati ang lahat. Sa tingin ko, marami tayong pag-asa dahil sa mga aral mula sa digmaan, AI at teknolohiyang militar. Makikita natin na lalabas na ito sa pribadong sektor, mga bagong startup, AI na kumpanya at oportunidad sa trabaho. At palalawakin pa natin ito. Kaya nang walang paligoy-ligoy pa, nais kong i-welcome si Nadav Cohen sa studio. Isa kang propesor ng AI sa Tel Aviv University at kasamang nantatag ng startup na Immubit. Kaya sa ulat na ito, narinig natin ang maraming hamon na kinakaharap natin ngayon bilang isang startup nation. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking hamon? Sa tingin ko, humaharap tayo sa iba't ibang hamon, kabilang ang pandaigdigan. Ang ilan naman ay lokal. Para sa akin, napakalaki na ng mga pandaigdigang hamon sa sarili pa lang nila. At ang mga lokal na hamon natin, geopolitical at pati na rin ng currency. Dagdag pa dyan. Sa tingin ko naman, na maaari nating mapakinabangan ang ilan sa mga asset na meron tayo sa Israeli tech ecosystem at maging mga leader sa mga larangan na sa ngayon ay hindi pa tayo nangunguna. Makakatulong ito sa atin sa pagharap sa mga hamon. Anong mga larangan ang tinutukoy mo? Kaya may iba't ibang uri ng mga larangan. Sa tingin ko, hindi tayo maaring maging mga leader sa AI sa pangkalahatan. Ang revolusyon ng Gen AI, sa palagay ko, medyo nahuhuli tayo. Mas maunlad dati ang Israel sa AI kumpara sa ibang mga bansa. Pero ngayon, nahuhuli na tayo hindi lang sa US at China, kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Sa tingin ko, may bahagi ng AI na di pa nagkakaroon ng revolusyon. At dito tayo pwedeng mangguna. Isa sa mga paborito kong halimbawa ay ang physical AI. Ibig sabihin ay AI na aktibo sa physical na mundo.
robotics o pag-optimize ng pagmamanufaktura o sa healthcare o mga drone. Ito ang mga larangan kung saan sa tingin ko ay talagang maaring manguna ang Israel. At bakit mo sa tingin sa Israel ay maaari tayong mangguna, lalo na sa mga paksang ito? Kaya maraming dahilan para dito. Una, ang ecosystem ang meron tayo pagdating sa depensa. Marami tayong teknolohiyang napatunayan kahit sa mahihirap na aktual na operasyon. Marami ring inhinyerong may karanasan sa iba't ibang aspetong kailangan para mailapat ang ganitong mga teknolohiya sa aktual na operasyon. Meron ding napakalakas na akademikong pundasyon dito, lalo na sa teorya ng AI at mga pundasyong aspeto tulad ng matematika. Mahalaga ang mga ito kapag inilalapat ang AI sa totoong mundo, kung saan mahalaga ang tibay at kaligtasan. Sa kaso ng isang chatbot, kung magkamali ito, hindi ito maganda tingnan. Kung isang robot ay nagkamali sa totoong mundo, ang mga resulta ay maaring maging sakuna. At bukod pa sa dalawang ito, ang depensa at akademya, mayroon ding mahigpit na magkakaugnay na ecosystem ng mga startup. Sa tingin ko, kapag napagdugtong natin ng maayos ang tatlong haligi, magkakaroon tayo ng kalamangan. Pero ano sa tingin mo kung ganon? Kasi sa ulat, nabanggit din ang tungkol sa brain drain. Ano sa tingin mo mangyayari kung lumipat sa ibang bansa lahat ng talento? Talagang may problema sa brain drain. Ito ay dulot ng iba't ibang mga salik. Naniniwala ako na sa pagiging mga leader, makakatulong ito. Maraming tao ang nakit sa mga lugar kung saan nila may papakita ang kanilang talento at gusto nilang maging nangguna. At talagang naniniwala ako na sa mga larangang ito na aking inilarawan, maring manguna ang Israel at may mga taong mas pipiliing manatili. Lalo na dahil sa mga larangan ito. Kumpara siguro sa cyber, kung saan ang mga tao ay maaring, iwanan ang IDF. Umalis sa AD200 o iba pang unit at mantatag ng mga startup at maging mga nangungunang eksperto sa mundo. Sa mga larangan ito ng AI at lalo na sa physical AI, mahalaga ang akademikong background at kailangan mo talaga ang pagsasanay na ito. Pagsasanay na tumatagal ng mga dekada. Kaya naman ang akademya, ang mundo ng akademiko, yan ang pangunahing piyersang dapat nating sandigan. Sa tingin mo ba, dahil nabanggit mong parang nasa gitna tayo ng kompetisyon ng Amerika at China, sila na ang namumuhuna ngayon? Ano tingin mo sa mga bansa tulad ng India at silangang Europa? Mas mura ang mga tech worker doon at minsan mas marami pa silang alam. Ano ang tingin mo sa pakikipagkumpetensya sa kanila? Sa tingin ko dati ang Israel ay isang lugar kung saan naglalagay ang mga kumpanya ng mga R&D center dahil mas matipid ito kaysa sa Europa o Kanluran. Pasensya na Kanlurang Europa o US. Dati mas mura. Makakakuha ka ng magagaling pero mas mura. Sa tingin ko, hindi na ganun na yon. Kung susubukan natin makipagkumpetensya sa commodity engineering, kakalabarin natin ang Eastern Europe at mga lugar gaya ng India. Sa tingin ko, hindi tayo masyado magtatagumpay. Sa tingin ko, dapat tayong mag-focus sa mga larangan kung saan magiging pinakamahusay tayo pagdating sa ating performance. At dahil dito, kahit na medyo mahal tayo, sulit pa rin ang investment. Halimbawa na lang ang cyber, naniniwala ako may bahagi ng AI na kaya nating pantayan o higitan. Ang huling tanong, bilang professor, irerekomenda mo pa rin ba sa iba na mag-aral ng software engineering? Irerekomenda ko. Irerekomenda ko rin maging maingat at mapaluri sa mga pagbabago at uso at maintindihan na pabago-bago na ang software engineering ngayon. Palaging nababago ito. Hindi na sapat ang programming lang dahil mahusay na itong nagagawa ng AI model. Dapat kang mag-focus sa mga particular na larangan kung saan maaari kang magkaroon ng kalamangan at maging eksperto. Halimbawa ang physical AI. Meron ding iba pang mga halimbawa. Kaya irerekomenda ko, kailangan mong maging mulat sa mga nangyayari at ituon ang sarili mo sa mga larangang pwede kang magbingning. Nadav Cohen, profesor ng AI sa Tel Aviv University at co-founder ng Imubid. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat. Ngayon, may bagong nanguna sa AI race, pero hindi sa inaasahang paraan. Nalampasan ng Apple ang Nvidia bilang pinakamahalagang kumpanya sa mundo, habang muling silusuri ng mga mamumuhunan kung sino ang mas makikinabang sa artificial intelligence. Higit pa sa ulat na ito. Halos isang taon nang nangunguna ang Nvidia sa global market ranking dahil sa kanilang AI chips na nagpapagana sa lahat mula sa ChatGPT hanggang sa mga advanced na data center. Ngunit na yon, muling nakuha ng Apple ang unang pwesto na may halagang humigit kumulang
$4.88 trilyong. Nalampasan ng Apple ang 4.86 na trilyong halaga ng Nvidia matapos bumaba ang halaga ng shares ng gumagawa ng chip na nagpapakita ng malaking pagbabago sa pananaw ng mga mamumuhunan. Matagal nang binabatikos ang Apple sa pagiging huli nila sa AI race, lalo na nang naglaan ng bilyon-bilyong pondo ang mga kakumpetensya para sa pagbuo ng large language models. Ngayon, naniniwala ang mga namumuhunan na iba ang lakas ng Apple imbes na gumawa ng pinakamalaking AI model. Inasahang kikita ang Apple mula sa AI sa pamamagitan ng malawak nitong ecosystem ng mga iPhone, serbisyo at mga hardware upgrade. Ang bagong Siri na inilunsad noong nakaraang buwan ay dinisenyo upang maging mas matalino at mas personal gamit ang napakaraming datos na nakaimbak na ng ligtas sa mga device ng mga gumagamit. Habang nangunguna ang Apple, ayon sa mga analyst, malayo pa ang katapusan ng kwento ng Nvidia nang inibababaw pa rin ang kumpanya sa AI infrastructure market dahil sa graphics processor nitong nagpapatakbo ng karamihan sa generative AI. Sabi ng mga eksperto, mas mahalaga ang tuloy-tuloy na paglago ng AI investment boom. Ang gumagawa ng memory chip tulad ng Micron at SK Hynix sa South Korea ay humihikayat ng bilyon-bilyong puhunan, habang ang mamumuhunan ay tumitingin lampas sa tradisyonal na tech giants. Hindi bumabagal ang karera sa AI, bagkus pumapasok ito sa bagong yugto, kung saan ang mga mamumuhunan ay naghahati ng taya sa kumpanyang inaasahang magtatakda ng susunod na henerasyon ng AI. Mula sa ekonomiya na yun naman sa China, kung saan milyon-milyon ang napipilitang magpaalam sa kanilang AI na kasama. Nagpatupad ang gobyerno ng mga bagong patakaran na nagbabawal sa chatbot na manghikayat ng emosyonal na pagdepende o magpanggap na totoong partner para mapataas ang birth rate ng bansa. Narito ang kwento ni Nicole Zedek. Walang katulad ang iyong unang pag-ibig at wala ring katulad ang iyong unang paghihiwalay. Ngayon, milyon-milyong tao sa China ang posibleng mapilitang makipaghiwalay sa kasintahan. Ang AI nilang kasintahan, ibig sabihin. Nagpatupad kamakailan ng gobyerno ng China ng bagong regulasyon na nagbabawal sa tech company na mag-alok ng AI o virtual na kasintahan sa mga menor de edad. Ang layunin nito ay higpitan ng AI companionship na nagiging problema na lalo na sa China. Layunin ay tiyakin na ang mga menor de edad at tao ay tunay na nakikisalamuha araw-araw. Mga totoong relasyon sa tunay na buhay dahil pinakamababa ang birth rate sa China. Sa 2025, ika-4 na sunod na taon nito, patuloy bumababa ang birth rate. Ito ang problemang naisolusyonan ng pamahalaan ng China. Hindi lang para sa kabataan ng mga regulasyon. Dapat limitahan ng mga platform ang sobra-sobrang paggamit ng lahat at pigilan ng chatbot sa pag-udyok ng labis na emosyonal na pagdepende. At tumulong kapag may pinagdadaanan ang isang user. ByteDance, Alibaba at Tencent ang tatlong pinakamalaking tech platform sa China. Inihayag nila na isasara na ang mga personalized na feature ng AI companion chatbot. Hindi pa eksaktong malinaw kung ilan sa mga chatbot companion na ito ang maaring natanggal na o tatanggalin pa. Pero ayon sa ByteDance, noong 2024, meron silang mahigit 8 milyong AI agent. Hindi na nakagugulat na hindi natuwa ang mga user sa hakbang na pamahala ang Chino. Batay sa ulat, sinabi ng 34 anyos na lalaki na nagkaroon siya ng 2 taong relasyon at araw-araw silang nagpapalitan ng libu-libong mensahe. Ang huling mensahe na ipinadala sa kanya ng kanyang chatbot na kasintahan, "Kumusta ang lasa ng hapunan?" Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na sumagot bago siya biglang nawala. Ngayon, mukhang mas katawa-tawa ito, pero umaabot din sa seryosong relasyon. May user na nagbigay ng boses ng yumaong kamag-anak sa chatbot. Pakiramdam niya parang namatay ulit ang kanyang nanay na mawala ang chatbot. Para sa mga sumusuporta sa paggamit ng ganitong kasama, sinasabi nilang ang chatbot, nagbibigay ito sa kanila ng ginhawa at tumutulong sa pag-manage ng emosyon. Hindi rin sila hinuhusgahan o tinatraidor ng mga agent na ito. Sabi ng mga kritiko, iyan ang problema. Ang mga agent na ito ay ginawa para laging sumang-ayon at tumugma sa iyong gusto. Kaya mas mahirap silang talikuran kaysa sa mga tunay na relasyon sa totoong mundo. Ngayon, may ilang gumagamit na nakahanap ng paraan. Isang 17 taong gulang na babae ang naiulat na gumamit ng ID ng kanyang nakatatandang kapatid para makabalik at ipagpatuloy ang relasyon sa kanyang chatbot na nobyo. Habang binubura ng Sina ang mga chatbot gaya ng alam ng mga dumaan sa hiwalayan, hindi dahil binura mo ang numero ay tapos na agad ang relasyon.
Kumusta ang lasa ng hapunan mo? Medyo malungkot, sa totoo lang. Sa China, maraming nasasaktan, pero sa Rusya, nakakahanap ng pag-ibig. Hindi kampana ng kasal ang usapan dito. Kasama sa seremonya ang mga circuit board. Dalawang humanoid na robot na sina Robert at Matilda ang ikinasal sa tinatawag ng mga organizer na kauna-unahang seremonya ng kasal ng mga robot sa Rusya. Ginawa ito sa Moscow bilang paggunita sa araw ng pamilya, pag-ibig at katapatan ng bansa. Nagpalitan sila ng pre-programmed na panata at simbolikong pulseras ng kasal na dinala ng robot na aso. Siyempre, ayon sa mga tagapag-ayos, hindi ito tungkol sa mga robot na umiibig, kundi pagpapakita ng pag-unlad ng teknolohiyang humanoid. Habang pinupukaw ang usapan tungkol sa magiging papel ng mga matatalinong makina sa pang-araw-araw na buhay. Sa halip na magdala ng mansanas para sa guro, may ilang estudyante sa New York na magkakaroon ng humanoid na robot sa kanilang silid-aralan na yung Taglagas. Tinawag na Sally, ang AI assistant ay sasagot sa tanong ng estudyante at tutulong sa coding at robotika. At pwedeng i-personalize ang pagkatuto ayon sa progreso ng bawat estudyante. Iginiit ng mga opisyal ng paaralan na hindi papalitan ni Sally ang mga guro, kundi susuportahan sila sa paghahanda ng mga silid-aralan para sa AI-powered na hinaharap. Hanggang dito na lang ang oras natin ngayon. Maraming kabaliwan sa teknolohiya, pero tingnan natin kung saan ito hahantong. Ako ang inyong host, Lynn Plowmeyer. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong episode ng Innovation. Maraming salamat sa panonood at magkaroon kayo ng magandang araw saan man kayo naroroon. Mula rito sa Tel Aviv.